is a trend already right now. Why? Number one, kung i-analyze mo sa tatlong source ng income, ang networking ang pinakamura. Bakit? Sa employment, para ka maging empleyado, anong kapital mo? Education. Magkano ang capital mo sa education? Imagine mo lang yung tuition fee mo from elementary, high school, college. Sabihin na lang natin 500,000. Okay? So 500,000 plus 16 years. In short, ito yung capital mo para ano? Para kumita ka na minimum salary. Kung sa business point of view, this is not a good business. Bakit? The moment nagtatrabaho ka, sabihin na natin ang sweldo mo 10,000. Sabihin na lang natin, ang natitira na lang sa'yo, sa 10,000 and 5,000. Ibig sabihin, ito talagang income mo. Kasi minus expenses. Ngayon, yung 5,000 mo, kailan mo mababawi yung 500,000 mo? Kung every month ang kinikita mo 5,000, ibig sabihin na natin 10 months kang straight nakasave ka ng 50,000. 50,000 i-divide mo 500, ilan? Sabihin na natin 10. Ibig sabihin, 10 years kang magtatrabaho bago mo kukuha yung capital mo. Sa traditional business, it's not a good business. Bakit? Ang good business dapat at least 3 years nag-ROI ka na bumalik ka. Okay? Sumunod, business. Sa business, ang dilemma dito, pag wala kang kapital, hindi ka pwede mag-put up ng negosyo. The moment magkaroon ka ng business, the moment magkaroon ka ng income, anong susunod na mangyari? Maliban sa big capital, ang kailangan mo para mag-put up ng negosyo, susunod kailangan mo ng experience. Ang dilemma dito, pag nagtayo ka ng negosyo, meron kang kapital at wala kang experience, normally ang kapital mo mauubos. Para bakit siya kailan maubos? Para mag-gain ka ng experience. Para sa susunod na mag-put up ka ng business, doon ka na pwede kang kumita. Yun ang nagiging dilemma sa traditional business. Networking. Sa tatlong to, networking ang cheapest. Bakit? Napakamura ng capital. Bakit? Sa Global, ang capital lang niya, 7,980. Sa 7,980 mo, kahit wala kang experience, okay lang. Wala ka rin risk. Bakit? Yung 7,980 mo, may produktong bumalik, may scholarship na bumalik, may insurance na bumalik. In short, nagbayad ka pa lang, halos balik na agad yung binayad mo. Kaya wala ka ng risk. Kung susugal nga ang tawag ko dito, mamimili ka sa dalawa, tabla o panalo. Walang talo o panalo, tabla or panalo. After mag-join, huwag mong i-workout. Okay lang, kasi value for money pa rin ang bumalik. Dito, magnegosyo ka. After mo tayo ng negosyo, huwag mong buksan, lugi ka. Mag-aral ka. After mag-aral, hindi ka nagtrabaho, wala ka pa rin kita, hindi ka pa rin makakabawi. Ngayon, ang networking is a trend. Why? Lahat ng tao kayang abutin ang halagang mo. Magmayaman, magmahirap, kahit sinong porsigido, kayang gawa ng para ng 7,980. Ang kagandahan pa dito, unlimited to. Bakit? Dito, kailangan mo lang magsipag. Sa employment, may certain position lang na pwede mong puntahan, pwede mong pasukan. In short, hindi lahat ng tao pwedeng maging empleyado. Kasi lalo na kung lahat meron na. Sa business din, hindi naman lahat kaya magnegosyante. Pero dito, sa networking, pwedeng lahat sumali. Ang kagandahan dito, the moment maraming tao nawawalan ng trabaho, saan sila pupunta? Hindi naman sila pupunta dito. Bakit? Wala nga silang kapital. Saan sila normally pupunta? Kaya sa isang country na mas lumulobo ang unemployed, automatic, lalong magbubungang networking company. What about naman sa isang networking company na sobrang okay ang ekonomiya? Pag ang isang country okay ang ekonomiya, normally ang magbubung sa kanila, hindi yung recruitment side ng networking. Normally, ang magbubung sa kanila, yung reorder. Kasi maraming pambili, kaya maraming bibili. In short, may mga ibang sumasali sa networking company, wala silang pakialam sa recruitment. Ang goal lang nila, yung discount at yung produkto, tuloy-tuloy pa rin. In short, this is a good business. Bakit? Mag-boom or bumagsak ang ekonomiya, pareho, sa pool mo pa rin yung market.